Actually, yung kalagayan ng mga kababaihang katutubo, particular yung Teduray, Lambangian at Dulangan Manobo na sa area namin sa Maguindanao ay makikita mo talaga yung mahirap yung kalagayan, yung kawalan nila ng akses sa mga batayang serbisyo ay makikita pa rin. At hindi lang yun, kundi yung mataas yung antas halimbawa ng mga batang babaeng katutubo at mga kababaihan na rin na hindi talaga nakapag-aral. So, yun. Ano na pong nagbago mula nung tinayo po ninyo yung organisasyon ninyo at nagkaroon na kayo ng mga awareness campaigns sa ngayon? Noong una, siyempre masasabi natin talaga yung kawalan ng akses, yung kahirapan. Magmula nang nagkaroon sila ng kamulatan, unti-unti tayong nagbigay ng mga awareness raising sa kanila, lalo na doon sa kanilang mga batayang karapatan, ay sa tingin natin may mga pagbabagong nangyayari sa kanila. At kasalukuyan, halimbawa, sila ay makikita na nagpa-participate sa mga community activity, makikita sila sa mga consultations and meetings, at halimbawa, yung mga batang babae noon, hirap yung pag-access, yung malayo yung paaralan. Ngayon, makikita na marami na rin yung mga batang pumapasok ng paaralan at marami na rin sa kanila ang nakapag-aral. Ma'am, kwento po ninyo sa amin yung naging involvement mo sa RLA sa paggawa po ng mga batas. Oo. Yung aking gawain bilang nag-a-advance doon sa karapatan ng mga kababaihang katutubo, doon sa kanilang karapatan ay more on policy advocacy. At isang sa nakita naming venue ay paano ma-advance yung rights ng indigenous women and children. Halimbawa, doon sa finormulate na Gender and God Code ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, mayroong particular provision doon na nagsasabi na nagre-recognize doon sa right ng kababaihan. Halimbawa, paano ba i-address yung customary practices ng early and arranged marriage at yung polygamous marriage na sa tingin natin may mga kultura yung mga katutubo na nakakatulong, may mga kultura naman na hindi nakakatulong. So may particular na provision doon na i-recognize ito, lalo na yung issue halimbawa ng rape case na siya amicably settled kasi dahil doon sa customary law. Pero may isang provision tayo sa God Code at saka sa Muslim Mindanao Autonomy Act 241 na nagre-recognize doon sa rights ng indigenous people na bigyang protection yung mga batang babae at kababaihan, lalo na doon sa usapin ng mga cultural practices na sinasabi nating harmful sa indigenous women and children. Next week po, lilipad na kayo papunta sa London. Opo. Paano po sa tingin niyo magiging halimbawa ang Pilipinas sa lahat ng mga pupunta doon? Siguro ho dahil unang-una yung mayamang karanasan at kultura ng Pilipinas, lalo-lalo na yung issue ng Mindanao, yung issue ng kapayapaan at yung matingkad na participation na ginagawa ng mga kababaihan and not even kababaihan in general, even yung indigenous women talagang actively nagpa-participate, nagpapadala ng mga position paper sa government at sa MILF noong kanilang mga posisyon na ito yung gusto nilang dapat mag-reflect doon sa Bangsamoro Basic Law.